Isang patak ng dumi sa sapatos ng CEO, ang kapalit ay dangal. Habang nagpapakasa sa si Ricardo sa yaman, ang tunay na tagapagmana ay nagtitiis sa alipusta at gutom. Basahan ka lang! Ang sigaw ng mapangapi nang hindi alam na ang basahang ito ang may-ari ng lahat ng kanyang tinatamasa. Sisingilin na ni Felicia ang bawat patak ng luha at bawat hapdi ng kanyang palad. Kaya ba ng isang api na pabagsakin ang mapang-aping imperyo? Dito magsisimula ang pagtutuos. Ang dumi-dumi mo, Felicia. Isang hamak na basahan na nakakasulasok ang amoy. Huwag mong dungisan ang estatwa ni Don Luciano sa pamamagitan ng madungis mong presensya. Iyan ang mga salitang binitawan ni Ricardo Montalban habang nakatayo siya sa gitna ng marangyang lobby ng Montalban Logistics. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon na nakapalibot sa buong gusali. Sa mga sandaling iyon, si Felicia ay nakaluhod sa paanan ng estatwa ng kanyang sariling lolo. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga sugat dahil sa araw-araw na paghawak ng matatapang na kemikal na panlinis ay may hawak na isang malambot at puting basahan. Maingat niyang pinupunasan ang bawat ukit sa mukha ng estatwa ni Luciano Reyes, ang taong nagtatag ng imperyong ito na ngayon ay pinamumunuan ng isang lalaking walang puso. Ngayon, ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang lolo at ang tanging paraan na alam niya para bigyang pugay ito ay ang panatilihing maningning ang alaala nito, kahit sa paraang pinakaaba. Sa tabi ng kanyang tuhod ay ang isang lumang lunchbox na plastik na naglalaman ng tuyo at kanin, ang kanyang huling tipid para sa gamot ng kanyang inang si Isabel na nasa ospital. Ang bawat sentimong kinikita niya sa paglilinis ay tila isang patak ng dugo na iniaalay niya para lamang dugtungan ang hiram na buhay ng kanyang ina. Naramdaman ni Felicia ang biglang paghigpit ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang matalim na bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Hindi niya itinaas ang kanyang tingin. Sa halip, masinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang unos na matagal na niyang pinipigilan. Isang mainit na likido ang biglang bumuhos sa kanyang balikat at sa malinis na estatwa ng kanyang lolo. Itinapon ni Ricardo ang kanyang iniinom na kape sa mismong lugar na kapupunas pa lamang ni Felicia. Ang maitim na likido ay dahan-dahang dumaloy sa puting marmol, tila mga luha ng lason na nagpaparumi sa dangal ng namayapa. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Linisin mo yan, sabi ni Ricardo sabay sipa sa balde ng tubig na nasa tabi ni Felicia. Ang balde ay tumilapon at tumama sa matigas na sahig, dahilan upang ang maruming tubig ay kumalat sa buong lobby at mabasa ang luma niyang sapatos. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, bumasag sa katahimikan ng lobby at kumuha ng atensyon ng lahat ng empleyadong nandoon. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga bodyguard at tumawa ng mapait. Look at her. She looks like a pathetic rat. You are fired, Felicia. At huwag na huwag mo nang susubukan na itapak ang marumi mong paa sa kumpanyang ito. Guard, kalad ka rin niyo siya palabas. Ngayon din, sa isang sulok ng lobby, nakatayo ang abogadong si Enzo Villarreal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Felicia, ang babaeng alam niyang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang nakikita. Naramdaman ni Enzo ang isang matinding kurot sa kanyang kalooban habang pinapanood ang bawat pag-alipusta ni Ricardo. Alam niya ang nakatago sa loob ng itim na sobrang hawak niya. Alam niya ang bawat detalye ng huling testamento ni Luciano Reyes. Lolo, ito na ba ang dulo ng 3 taon kong pagtitiis sa dilim?
Ito na ba ang bunga ng lahat ng iyong pinaghirapan? Ang mapanood ang iyong dugo na tinatrato na parang basura sa harap ng iyong sariling alaala. Ang mga katanungang ito ay tila isang bulong sa isipan ni Felicia habang nararamdaman niya ang magaspang na kamay ng mga bodyguard na humahawak sa kanyang braso para siya ay itayo at kaladkarin palabas. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, habang ang kanyang buhok ay basa ng kape at ang kanyang uniforme ay puno ng dumi, si Felicia ay tumayo ng mag-isa bago pa siya mahawakan ng mga gwardiya. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Ricardo, isang tingin na hindi puno ng luha, kundi ng isang uri ng kapayapaan na nakakatakot pagmasdan. Hindi gumagalaw ang mundo, ngunit sa loob ng mga mata ni Felicia, ang lahat ay nagbago na. Ang bawat sako ng bigat na dala-dala niya sa loob ng 3 taon ay tila biglang gumaan, pinalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, palabas ng lobby ng kusa, iniwan niya ang estatwa ng kanyang lolo na may mantsa ng kape, isang mantsa na hindi na kayang burahin ng anumang basahan. Sa loob ng opisina ni Enzo, ang screen ng kanyang computer ay biglang nagliwanag. Isang pulang babala ang lumitaw sa screen, nagliliwanag sa madilim na silid. Protocol 01 activated. Inhuman treatment of the rightful heir confirmed. Rights transfer imminent. Dahan-dahang lumingon si Ricardo sa direksyon ni Enzo. Nakaramdam ng isang kakaibang kilabot sa kanyang batok na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin sa loob ng kumpanya ay tila naging manipis, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin na siya mismo ang humukay. Nakahinto si Felicia sa tapat ng malaking salaming pinto ng gusali. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa pangalan ng kumpanyang nakaukit sa ginto sa itaas ng pinto. Kung ang bawat yapak niya rito noon ay puno ng pag-aalinlangan, ang susunod niyang hakbang ay magiging isang malakas na pagyanig na babago sa tadhana ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng tapang na ito, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang puso na parang isang karayom. Hanggang saan kaya niyang panindigan ang paghihiganting ito? Kung ang kapalit ay ang huling piraso ng kanyang natitirang kabutihan, ang pera ay hindi lamang pambayad sa mga utang, kundi madalas ay ginagamit din itong kadena upang igapos ang dangal ng mga taong walang pagpipilian. Habang nakatayo si Felicia sa harap ng naglalakihang gintong gate ng mansyon ng mga Montalban, naramdaman niya ang maliit na piraso ng papel sa kanyang bulsa, ang huling reseta para sa gamot ng kanyang ina. Ang bakal na gate na may masalimuot na disenyo ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa mundong puno ng labis na karangyaan at sa mundong kinalalagyan niya, kung saan ang bawat sentimo ay katumbas ng hininga. Nang bumukas ang pinto ng mansyon, bumungad sa kanya ang malamig na simoy ng aircon na may amalong bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Doon, sa gitna ng sala na napapaligiran ng mga antigong kagamitan, nakaupo si Doña Carmela Montalban. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga dambuhalang brilyante na kumikinang sa bawat galaw niya habang humihigop ng tsa. Iha, napadalaw ka. Akala ko ba ay abala ka sa paglilinis sa kumpanya? Ang boses ni Carmela ay malambing, ngunit may hatid itong talim na tila dahan-dahang humihiwa sa balat ni Felicia. Tumingin ang matanda sa kanya mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpaparamdam kay Felicia na siya ay isang mantsa sa malinis na carpet ng mansyon. Doña Carmela, pasensya na po sa istorbo. Gusto ko lang po sanang makiusap kung maaari ko pong makuha ng maaga ang aking sahod para sa susunod na buwan. Kailangan lang po talaga para sa operasyon at gamot ni Nanay Isabel. Ang boses ni Felicia ay mahina, puno ng pakiusap.
habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag. Nagbago ang ekspresyon ni Carmela. Ang kanyang ngiti ay naging isang malamig na pagtitig. Felicia, alam mo naman na hindi tayo basta-basta naglalabas ng pera nang walang kaukulang serbisyo. Utang na loob mo na sa amin na binigyan ka namin ng trabaho sa kabila ng iyong kalagayan. Ang paghingi ng advance ay tila pagsasamantala sa aming kabutihang loob. Ngunit dahil malambot ang puso ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Itinuro ni Carmela ang malawak na hardin sa labas, kung saan ang sikat ng araw sa tanghali ay tila nagbabaga sa lupang tuyo. Nakikita mo ba ang mga damong yon sa pagitan ng mga mamahaling rosas? Gusto kong bunutin mo ang lahat ng yon gamit ang iyong mga kamay. Walang guwantes, walang kagamitan. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka sa perang hinihingi mo. Kapag malinis na ang hardin, baka magbago ang isip ko. Lumabas si Felicia sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang init ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanyang likuran. Lumuhod siya sa tuyong lupa at nagsimulang bunutin ang mga matitinik na damo. Sa bawat paghatak niya, ang matutulis na tinik ay bumaon sa kanyang mga daliri, nag-iiwan ng maliliit na sugat na naglalabas ng sariwang dugo. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Nagdudulot ng hapdi, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hapdi ng kanyang palad, ang mukha ng kanyang inang si Isabel ang kanyang nakikita. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Carmela sa likod ng malaking bintanang salamin, pinapanood ang bawat hirap ni Felicia habang nakangiti. Para sa kanya, ang panonood sa pagdurusa ng iba ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahang silid sa kabilang dako ng lungsod, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng luma at matapang na gamot. Si Isabel ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang katawan ay tila butot balat na lamang. Ang bawat paghinga niya ay isang matinding pakikibaka, isang tunog na tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin sa simento. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, tila tinatawag ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng kanyang panaginip. Ang maliit na bentilador sa sulok ay umiikot ng mabagal, nagdadala lamang ng mainit na hangin na hindi sapat para palamigin ang nagbabagang pakiramdam sa dibdib ni Isabel. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng silid na paminsan-minsan ay nababasag ng mahinang pag-ubo na tila bumubutas sa kanyang baga. Bumalik ang eksena sa hardin ng mansyon. Pagkatapos ng ilang oras, ang mga kamay ni Felicia ay puno na ng putik at dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit natapos niya ang huling bahagi ng hardin. Pumasok siyang muli sa loob, umaasang makukuha na ang kailangan niyang tulong. Inilapag ni Carmela ang isang maliit na sobre sa lamesa, ngunit bago ito maabot ni Felicia, binitawan ng matanda ang mga salitang tila isang lason na direktang pumasok sa ugat ng dalaga. Narito ang kalahati ng iyong sahod. Ang kalahati ay ibinawas ko na bilang bayad sa abala at sa tsa na ininom ko habang hinihintay kitang matapos. Huwag kang magpasalamat, Felicia. Isipin mo na lang na ito ay tulong ko para sa iyong inang may sakit. Umalis si Felicia sa mansyon na ang puso ay puno ng matinding puot at pait. Halos tumakbo siya patungo sa kanilang silid, bit-bit ang kaunting halaga na kanyang pinaghirapan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang tunog ng paghinga. Ang tangke ng oxygen sa tabi ng higaan ay nagpapakita ng isang karayom na nakaturo sa pulang bahagi. Ang huling pahiwatig na wala na itong laman. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Felicia ay ang tanging bagay na naririnig sa buong silid habang dahan-dahan niyang nilalapitan ang kanyang ina. Ang kamay ni Isabel na nakapatong sa gilid ng higaan ay kasing lamig na ng yelo. Nanay, tanong ni Felicia sa isang bulong na tila ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Nanay, gising na.
may dala na akong gamot. Ang sobrang puno ng dugo at putik ay nahulog mula sa kanyang kamay. Kumalat ang ilang piraso ng papel na pera sa maruming sahig. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang bumalot sa silid, habang ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa maputlang mukha ni Isabel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Felicia na ang buong mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang kawalan na walang sinumang makakapuno. Ang ulan ay hindi lamang simpleng tubig na bumabagsak mula sa madilim na langit. Ito ay mga luha ng universo na tila nakikiramay sa isang pusong durog na durog at wala nang mahingian ng tulong. Sa loob ng maliit at madilim na silid, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa kalawangin na lata ay lumilikha ng isang mabigat at nakabibinging ingay, tila isang mabilis na martilyo na pumupukpok sa natitirang pag-asa ni Felicia. "Nanay! Nay, gising! Please, wag niyo akong iwan!" Ang boses ni Felicia ay gumaralgal, halos mawalan ng tunog, habang pilit niyang niyayakap ang malamig na katawan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang maputlang pisngi ng ina. Binuhat niya ang walang laman na tangke ng oxygen. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng kanyang tadhana, ngunit alam niyang wala na itong silbi. Sa gitna ng desperasyon, binuhat ni Felicia ang kanyang ina sa kanyang likuran. Wala siyang pakialam kung gaano kabigat. Wala siyang pakialam kung ang kanyang sariling mga paa ay sugatan pa mula sa pagtatrabaho sa hardin ni Carmela. Lumabas siya ng bahay sa gitna ng malakas na bagyo. Ang bawat hakbang niya sa baha at putik ay isang pasakit. Ang tubig ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit siyang binubulag, ngunit patuloy siyang sumusulong. "Nay, malapit na tayo." "Kapit lang po, nanay." Ang kanyang bulong ay nilamon ng malakas na hangin. Sa dulo ng kalsada, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa malamig na semento, yakap-yakap pa rin ang kanyang ina, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang awa. Ang kanyang hininga ay naging kapos, at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Pakiramdam niya ay ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Ang liwanag ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang silawin ang kanyang pagdurusa. Huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto. Isang bulto ng lalaki ang mabilis na bumaba. Ang kanyang mamahaling sapatos ay hindi inalintana ang putik at baha. "Felicia? Oh my God, Felicia! What happened?" Ang boses ni Enzo ay puno ng pag-aalala at takot. Agad siyang lumuhod sa tabi ng dalaga. Ang kanyang coat ay agad niyang hinubad upang itakip sa mag-ina. Nang makita niya ang kalagayan ni Isabel, hindi na siya nagtanong pa. Binuhat niya ang matanda at maingat na inilagay sa likod ng kanyang sasakyan, habang inaalalayan naman niya si Felicia sa passenger seat. "Huwag kang mag-alala. Dadalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Everything will be fine, I promise." Ang mga salita ni Enzo ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Felicia. Habang mabilis na nagmamaneho si Enzo, ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Felicia na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang init ng palad ni Enzo ay tila nagbigay ng kuryente sa puso ni Felicia. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan sa gitna ng kanyang pakikibaka sa buhay. Pagdating sa ospital, mabilis na naasikaso si Isabel. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, iniabot ni Enzo ang isang baso ng mainit na kape kay Felicia. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang basang buhok ni Felicia na nakatakip sa kanyang mukha. "You don't have to face this alone anymore, Felicia. I'm here." Ang tingin ni Enzo ay malalim at tapat. Tila sinusubukang basahin ang lahat ng sakit na itinatago ng dalaga sa likod ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Felicia na hindi siya kailangang maging malakas. Sa harap ng lalaking ito, maaari siyang maging marupok. Dahil sa pagkabasa ng kanyang uniforme, bahagyang nalaglag ang tela sa bahagi ng kanyang balikat. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, nakita ni Enzo ang isang malinaw na marka, isang balat na hugis bulaklak ng jasmine sa bandang itaas ng kanyang likod. Nanigas si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hibla ng kanyang alaala ay bumalik sa mga dokumentong ipinapakita sa kanya ni Don Luciano noon. Ang jasmine birthmark, ang natatanging palatandaan ng nawawalang apo ng mga Reyes. Nanginginig ang kamay ni Enzo habang dahan-dahan niyang tinititigan ang marka, tila hindi makapaniwala na ang babaeng matagal na niyang hinahangaan at lihim na minamahal ay ang mismong taong nakatakdang magpabagsak sa mga Montalban. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pampang. Nabalik lamang ang diwa ni Enzo nang marinig niya ang mahinang paghikbi ni Felicia. Tumingin ang dalaga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagod. Enzo, bakit mo ako tinutulungan? Isang hamak na empleyado lang ako sa kumpanya niyo. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa akin? Hindi sumagot si Enzo. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang hinila si Felicia para sa isang mahigpit na yakap. Ang bango ng ulan at kape ay humalo sa bango ng pag-asa. Ngunit habang nakayakap ang dalaga, hindi niya alam na ang isipan ni Enzo ay puno na ng mga katanungang maaaring magpabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Kung malalaman ni Felicia ang totoo, tatanggapin pa rin ba niya ang tulong ni Enzo? O ituturing din siyang kaaway dahil sa kanyang koneksyon sa pamilyang sumira sa kanyang buhay? Ang misteryong ito ay tila isang anino na nagsimulang gumapang sa gitna ng kanilang sandali ng katahimikan. Huwag mong kalimutan, Felicia, na kung wala ako, malamang ay nabubulok na kayo ng nanay mo sa kalsada noong mga panahong tinalikuran kayo ng tadhana. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang malambot na sutla, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang nakatagong patalim. Habang hinihigop ang kanyang mainit na tsa, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Felicia na ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang malawak na mesa sa opisina. Ang utang na loob, iha, ay hindi nababayaran ng pera lang. Ito ay isang tanikala na habang buhay mong dadalhin. Ngayong gabi ay ang ika-30 anibersaryo ng Montalban Logistics. Maraming mahahalagang panauhin ang darating. At dahil kulang tayo sa tauhan, ikaw ang magsisilbi sa VIP lounge. Ipakita mo sa akin na marunong kang tumanaw ng tinitingalang kabutihan. Naramdaman ni Felicia ang bigat ng mga salitang iyon. Tila isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Alam niya ang katotohanan na ang tulong na sinasabi ni Carmela ay nagmula rin sa kaba ng kanyang lolo na ninakaw ng mga Montalban. Ngunit sa harap ng makapangyarihang babaeng ito, ang katotohanan ay tila isang bulong na nalulunod sa gitna ng malakas na bagyo. Opo, Doña Carmela. Susunod po ako. Ang sagot ni Felicia ay maikli, puno ng pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang luma at kupas na palda. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sumapit ang gabi ng engrandeng pagdiriwang. Ang buong gusali ng Montalban Logistics ay balot ng nagniningning na mga ilaw, na tila mga bituin na bumagsak sa lupa upang bigyang pugay ang kasakiman ni Ricardo. Ang bango ng mga mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa himig ng isang quartet na tumutugtog ng klasikal na musika sa isang sulok. Sa gitna ng karangyaan ito, si Felicia ay nakasuot ng isang simpleng uniforme ng waitress, isang puting polo na may itim na vest. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagod na hindi kayang itago ng anumang kolorete. May hawak siyang tray ng mga mamahaling wine,
dahan-dahang umiikot sa gitna ng mga taong nakasuot ng mga gown at suit na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng isang karaniwang manggagawa. Nakita niya si Ricardo sa gitna ng bulwagan, may hawak na baso ng champagne at mayabang na tumatawa habang kausap ang mga politiko at negosyante. Sa bawat tawa nito, naaalala ni Felicia ang malamig na semento ng lobby kung saan siya ipinahiya nito ilang araw lang ang nakakalipas. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang pagkakahawak sa tray. Isang matandang Ginoo, si Don Gustavo, na isa sa mga pinakamatandang kasosyo ni Don Luciano noon, ang lumapit kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Ricardo, napakaganda ng pagdiriwang na ito, ngunit habang tinititigan ko ang estatwa ni Luciano sa lobby, hindi ko mapigilang mag-isip, nasaan na ang kanyang kaisa-isang apo? Ang balita ko ay narito lang siya sa lungsod. Hindi ba dapat ay siya ang kasama nating nagdiriwang ngayong gabi bilang tunay na dugo ng mga Reyes? Ang tunog ng pagdaiti ng baso ni Ricardo sa kanyang mga ngipin ay narinig sa kanilang kinalalagyan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang nangiti ay naging isang pilit na maskara. Ah, si Don Gustavo talaga, mahilig sa mga kwentong luma. Ang batang iyon ay matagal nang nawala. Baka nga ay nasa ibang bansa na at namumuhay ng malayo sa gulo ng negosyo. Huwag na nating pag-usapan ang mga wala rito. Sa hindi kalayuan, habang naglalagay ng baso sa lamesa ng mga panauhin, narinig ni Felicia ang bawat salita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Narito ang apo ni Luciano, nagdadala ng alak para sa mga taong nagnakaw ng kanyang tadhana. Ang bawat patak ng alak na ibinubuhos niya ay tila isang paalala ng kanyang ninakaw na dangal. Naramdaman ni Felicia ang isang presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Enzo. Ang lalaki ay nakasuot ng isang itim na tuxedo na lalong nagpaangat sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paghanga habang nakatingin sa dalaga. Lumapit si Enzo at kinuha ang isang baso mula sa tray ni Felicia. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang mabilis na init na tila nagbigay ng lakas sa nanlalamig na puso ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Felicia. Malapit na ang oras. Ang bulong ni Enzo ay tila isang lihim na pangako sa gitna ng ingay ng pista. Tumingin si Felicia sa kanya. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya muling tumalikod upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Si Ricardo, na tila napansin ang pag-uusap ni na Enzo at Felicia, ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mukhang masyado kang nag-e-enjoy sa iyong trabaho, Felicia. O baka naman sinusubukan mong akitin ang aking abogado. Tumingin si Ricardo kay Don Gustavo na nakamasid pa rin sa kanila. Alam niyo ba, Don Gustavo, ang babaeng ito ay isa sa aming pinakamahusay na tagapaglinis. Napakagaling niyang humawak ng basahan, hindi ba? Ang boses ni Ricardo ay naging malakas, sapat upang marinig ng mga tao sa paligid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa VIP lounge. Ang lahat ng mata ay nakatuon na kay Felicia. Ang tray sa kanyang kamay ay tila naging mas mabigat at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na paghatol. Tumingin si Don Gustavo kay Felicia, pagkatapos ay kay Ricardo, at isang kakaibang pagduda ang kumislap sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang tindig ng dalaga na tila pamilyar sa kanya. Ricardo, sigurado ka ba sa iyong sinasabi? Ang tanong ni Don Gustavo ay tila isang hamon na bumasag sa mapangaping tawa ni Ricardo. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryente na naghihintay na sumabog habang si Felicia ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok.
naghihintay sa susunod na hakbang ng tadhana na maaaring magpabagsak sa lahat ng dambuhalang kasinungalingan ngayong gabi. Ang umaga pagkatapos ng marangyang pagdiriwang ay tila isang malamig at maputlang anino ng nagdaang gabi. Habang ang mga huling bakas ng mamahaling alak at halimuyak ng mga bulaklak ay dahan-dahang naglalaho, ang mga anino ng mga manggagawang nakayuko ay muling lumitaw sa mga pasilyo ng Montalban Logistics. Ang bawat hapdi ng katawan ni Felicia ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang pahinga ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Sa loob ng opisina ni Ricardo, isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng pagkabasag ng isang mamahaling plorera ay naging isang matalim na ingay na tila humiwa sa hangin. Kasunod ang marahas na pagbagsak ng mga pira-pirasong porselana sa matigas na sahig. "You stupid woman! Do you have any idea how much that costs? Higit pa sa isang taong sahod mo ang halaga niyan." Ang sigaw ni Ricardo ay tila isang kulog na yumanig sa buong palapag. Nakita ni Felicia ang kanyang kaibigang si Marites na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot at ang mga mata ay puno ng nagbabadyang luha. Ang matandang babae ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay nakakuyom sa kanyang apron habang pilit na humihingi ng paumanhin. "Sir, pasensya na po. Madulas po ang aking kamay. Hindi ko po sinasadya." Ang boses ni Marites ay gumaralgal. Isang mahinang pagsusumamo sa gitna ng galit ng isang dambuhala. "I don't care. You're fired. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas," sabi ni Ricardo habang dinuduro ang pintuan. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding puot. Hindi na nakapagpigil si Felicia. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng opisina. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na determinasyon. Lumapit siya sa tabi ni Marites at kinuha ang basahan mula sa nanginginig na kamay nito. "Sir Ricardo, ako po ang may kasalanan. Inutusan ko po si Marites na linisin ang bahaging iyon habang ginagawa ko ang iba pang trabaho. Ako po ang dapat ninyong panagutin, hindi siya." Ang boses ni Felicia ay matatag, walang bakas ng takot, na tila isang pader na humaharang sa pag-atake ni Ricardo sa matanda. Tumingin si Ricardo kay Felicia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pangungutya. "Oh, ang dakilang tagapagligtas. Sige, dahil ikaw naman ang laging nagmamarunong, ibabawas ko ang halaga ng plorerang ito sa iyong sahod sa susunod na 3 buwan. At ikaw, Marites, magpasalamat ka sa batang ito." Ngayon, lumayas kayo sa paningin ko. Dahan-dahang inakay ni Felicia si Marites, palabas patungo sa isang maliit na imbakan ng mga kagamitan sa panlinis, ang tanging lugar kung saan maaari silang magtago mula sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Sa loob ng madilim at masikip na silid na amoy Clorox at lumang basahan, tuluyang bumuhos ang luha ni Marites. Ang matanda ay napaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay itinapi sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay tila mga sugat na bumubukas sa kanyang dibdib. "Felicia, bakit mo ginawa yon? Paano ka na? May sakit ang nanay mo? Kailangan mo ang bawat sentimong kikitain mo." Ang boses ni Marites ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ngumiti si Felicia ng mapait habang dahan-dahang pinupunasan ang luha sa mga mata ng kaibigan. "Ate Marites, ang pera ay kikitain pa. Pero ang dangal natin, kapag nayurakan na, mahirap nang ibalik. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ang mahalaga ay hindi kayo nawalan ng trabaho." Kinuha ni Felicia ang isang piraso ng tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa, ang kanyang baon para sa buong araw. Hinati niya ito sa 2 at iniabot ang kalahati kay Marites. Sa gitna ng kanilang kahirapan, ang pagbabahagi ng maliit na pirasong iyon ay tila isang banal na hapunan, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa laban sa malupit na tadhana. Ang bawat kagat sa matigas na tinapay
ay may halong pait. Ngunit ang init ng kanilang pagkakaibigan ay tila nagbigay ng sapat na lakas para harapin ang susunod pang mga oras. Habang naglilinis si Felicia sa likod ng gusali, sa malapit sa malalaking basurahan kung saan itinatapon ang mga hindi na kailangang gamit ng kumpanya, isang luma at kupas na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakabaon ito sa ilalim ng mga punit na papel at basag na plastik. Nang dahan-dahan niya itong hilaon, naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang mga daliri. Ito ay isang maliit na notebook na may balat na yari sa luma at bitak-bitak na leather. Ang mga gilid nito ay may bakas ng sunog. Ngunit sa gitna ng takip ay malinaw pa ring mababasa ang mga inisyal na nakaukit sa ginto. LR. Ang puso ni Felicia ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking sikreto. Ito ang nawawalang journal ng kanyang lolo na si Luciano Reyes, ang talaarawan na matagal nang hinahanap ng lahat, na sinasabing naglalaman ng katotohanan tungkol sa kung paano tunay na napunta ang kumpanya sa kamay ng mga Montalban. Dahan-dahang binuksan ni Felicia ang unang pahina. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa hangin ng hapon. Ngunit bago pa niya mabasa ang unang pangungusap, isang anino ang dahan-dahang tumabon sa kanya mula sa likuran. Ang malamig na pakiramdam ng isang presensya ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. At ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na tanikala na pumipigil sa kanyang paghinga. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pakialaman ang basurang yan? Ang boses na yon, kahit mahina, ay tila isang latigo na humampas sa kanyang pandinig. Paglingon ni Felicia, ang mga mata ni Doña Carmela ay nakatitig sa kanya, puno ng isang uri ng takot na pilit itinatago sa likod ng isang mapanuring awtoridad. Ang bawat lihim ay tila isang anino na pilit nagtatago sa dilim, ngunit sa pagdating ng tamang liwanag, ang mga aninong ito ay nagiging mahahabang daliri na handang sumakal sa sinumang nagtatago nito. Mabilis na isinilid ni Felicia ang luma at kupas na notebook sa ilalim ng mga maruming basahan sa kanyang kariton bago pa man tuluyang makalapit si Doña Carmela. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing pino ng porselana. Ano ang tinitignan mo riyan, Felicia? Bakit tila nakakita ka ng multo? Ang boses ni Carmela ay may himig ng pagduda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng dalaga. Wala po, Doña Carmela. Tinitignan ko lang po kung may mga gamit pa na pwedeng mapakinabangan bago ko itapon ang mga basura. Ang sagot ni Felicia ay mahinahon, isang perpektong maskara ng pagkakaaba. Kung ganoon, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga basurang yan. May mas mahalaga kang gagawin. Gusto kong linisin mo ang lumang library sa mansyon. Walang sino mang nakakapasok doon sa loob ng 3 taon, kaya asahan mong makapal ang alikabok. Gawin mo iyan ng maayos kung ayaw mong mabawasan na naman ang iyong sahod. Pagdating sa mansyon, ang hangin sa loob ng lumang library ay mabigat at amoy lumasyo. Amoy ng mga pahina ng libro na unti-unting kinakain ng panahon. Ang bawat hakbang ni Felicia sa makapal na carpet ay hindi lumilikha ng tunog. Tila siya ay isang kaluluwang bumalik sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ito ang silid kung saan siya madalas kargahin ni Don Luciano noong bata pa siya. Ang lugar kung saan itinuro sa kanya ang halaga ng katapatan. Habang maingat niyang pinupunasan ang naglalakihang mga bookshelf, dahan-dahang bumabalik sa kanyang gunita ang bango ng tabako ng kanyang lolo at ang mahinang himig ng musika na madalas nitong pakinggan. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Lumapit siya sa malaking desk na yari sa mahogany at doon nakita niya ang isang maliit na ukit sa ilalim ng mesa. Ang inisyal ng kanyang pangalan
na siya mismo ang gumawa gamit ang isang maliit na kutsilyo noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang kalooban. Dito, sa gitna ng karangyaan ito, siya ay itinuturing na isang banyaga, isang alipin sa sarili niyang tahanan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng library. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na humahampas sa sahig ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Felicia. Wala siyang oras para lumabas, kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng mahahabang kurtinang pilus na kulay pula na nakatakip sa malaking bintana. "Mother, hindi ko na alam ang gagawin." Ang boses ni Ricardo ay puno ng tensyon at galit. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa isang silya ay nagparamdam kay Felicia ng matinding kaba. "Ano na naman ba ang ikinagagalit mo, Ricardo? Masyado kang padalos-dalos." Ang boses ni Carmela ay nanatiling kalmado, ngunit may talim na tila isang nagyeyelong hangin. Ang mga board members, nagsisimula na silang magtanong tungkol sa orihinal na kopya ng testamento ni Luciano. Sinasabi nila na may mga kondisyon daw doon na hindi pa natutupad. Kung malalaman nila na ang orihinal na dokumento ay hindi pa natin tuluyang nasusunog, mawawala ang lahat sa atin. Tumahimik ang silid ng ilang sandali. Naramdaman ni Felicia ang pawis na dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Tila mga maliliit na insekto na nagbibigay ng kakaibang kiliti at kaba. Halos hindi siya humihinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng kurtina. "Tanga ka ba, Ricardo? Sinabi ko na sa'yo, ang dokumentong yon ay nakatago sa lugar na hinding-hindi nila maiisip. Hindi natin ito pwedeng sunugin hanggat hindi natin nakuha ang digital access key na nasa loob ng medalyon ni Luciano. Ang medalyon na nawala noong gabing iyon. Ano ang gusto mong gawin ko, Mother?" Halos mamatay na ang matandang iyon bago pa man niya masabi kung nasaan ang susi. Kung hindi mo binilisan ang pagbibigay sa kanya ng maling gamot, baka napamin natin siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang kulog na yumanig sa buong mundo ni Felicia. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa matinding puot na biglang nag-alab sa kanyang puso. Pinatay nila ang kanyang lolo. Ang mga taong pinaglilingkuran niya, ang mga taong nang-aapi sa kanya, ay ang mga mamamatay tao na kumuha sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tapat. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, hindi sinasadyang nasagi ni Felicia ang isang maliit na plorera na nakapatong sa gilid ng bintana. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng napakatahimik na library. Ang bawat piraso ng basag na plorera na kumalat sa carpet ay tila isang hudyat ng kapahamakan. Napatigil sa pagsasalita sina Ricardo at Carmela. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang kabaong. Naramdaman ni Felicia ang bawat hakbang ni Ricardo na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog ng pagkaladkad ng sapatos nito sa carpet ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang dumarating. "Sino ang nandoon? Lumabas ka kung ayaw mong ako mismo ang humila sa'yo." Ang boses ni Ricardo ay puno ng banta at ang kanyang anino ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng kurtina. Naramdaman ni Felicia ang lamig ng hangin nang dahan-dahang hawakan ni Ricardo ang gilid ng tela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng isang katanungang wala pang kasagutan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang lihim o ang simula ng isang madugong pagtutuos na hinding-hindi niya malilimutan? Dahan-dahang hinawi ni Ricardo ang makapal na kurtina. Ang tunog ng pag-alon ng tela ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Ngunit sa halip na isang espiya, ang bumungad sa kanya ay si Felicia na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagpupunas sa mga bubog ng basag na plorera gamit ang kanyang sariling apron. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha
at pawis. Sir, pasensya na po. Nabitawan ko po ang plorera dahil sa gulat nang marinig ko ang sigaw niyo. Huwag niyo po akong ipapakulong. Kailangan ko pa pong alagaan ang nanay ko. Ang boses ni Felicia ay puno ng takot at panginginig. Isang perpektong pagganap ng isang api na wala ng lakas para lumaban. Tumingin si Ricardo kay Carmela. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng matinding pandidiri. See, I told you, Mother. Ang mga ganitong uri ng tao ay walang lugar sa library na ito. Get out! At siguraduhin mong wala kang narinig kung ayaw mong matulad sa basurang nililinis mo. Mabilis na lumabas si Felicia. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang pagtakas mula sa impyerno. Hindi niya inalintana ang sugat sa kanyang kamay mula sa bubog. Ang tanging nasa isip niya ay ang katarungan para sa kanyang lolo at ang kaligtasan ng kanyang ina. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng koridor ay tila naging isang mabigat na pasanin. Pumasok siya sa silid ni Isabel at nakita ang kanyang ina na nakasandal sa mga unan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Nang makita si Felicia, isang mahinang ngiti ang sumilay sa maputlang labi ng matanda. Anak, lumapit ka. May kailangan akong sabihin sa'yo bago pa mawala ang lahat ng aking lakas. Ang boses ni Isabel ay tila isang mahinang bulong ng hangin sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Naupo si Felicia sa tabi ng higaan at hinawakan ang tuyot na kamay ng ina. Nanay, magpahinga na po muna kayo. Malakas na po ang ulan sa labas. Baka mapagod lang kayo sa pagsasalita. Umiling si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga luha na matagal na niyang itinatago. Hindi, Felicia. Ang hapdi ng kahapon ay kailangang maging sandata mo para sa kinabukasan. Alam mo ba kung bakit tayo pinalayas ni Carmela sa mansyon 20 taon na ang nakalilipas? Huminga ng malalim si Isabel. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa kamatayan. Ang tatay mo, si Gabriel, ay ang kaisa-isang anak ni Luciano na tapat at matuwid. Noong mamatay siya sa isang aksidenteng hanggang ngayon, ay pinagdududahan ko. Naging hadlang ako sa plano ni Carmela na makuha ang buong kumpanya. Buntis ako sa iyo noon, Felicia. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, kinaladkad ako ni Carmela palabas ng gate. Sinasabi niya na ang anak sa sinapupunan ko ay hindi tunay na Reyes. Pinunit niya ang lahat ng aking dokumento at hinayaan akong mamatay sa lansangan. Naramdaman ni Felicia ang isang mainit na daluyong ng galit at awa na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang utang na loob na sinasabi nila, Felicia, iyan ang pinakamalaking kasinungalingan. Wala tayong utang sa kanila. Sila ang may malaking utang sa atin. Isang buhay, isang pamilya, at ang dangal na kinuha nila sa iyong ama. Biglang napatigil sa pagsasalita si Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla ng husto at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kumot. Isang marahas na pag-ubo ang yumanig sa kanyang buong katawan at sa bawat pag-ubo, ang maputing tela ng kumot ay dahan-dahang nabahiran ng matingkad na pulang dugo. Nanay, nurse, tulong! Ang sigaw ni Felicia ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga kamay ay nabalot ng dugo ng kanyang ina, habang ang mga mata ni Isabel ay dahan-dahang tumirik. Ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga nurse at ang pagtulak sa medical cart ay tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Felicia. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng gown ni Isabel. Ito ay isang luma at kalawanging medalyon na may nakaukit na jasmine. Naalala ni Felicia ang narinig niya sa library. Ang susi para sa digital access ng testamento ay nasa loob ng medalyon ni Luciano. Habang pinapanood ni Felicia ang kanyang ina, na dahan-dahang nilalamon ng kamatayan sa likod ng mga kurtina ng emergency unit,
Mahigpit niyang hinawakan ang medalyon. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na metal, ngunit sa halip na kahinaan, isang matinding puot ang bumalot sa kanyang pagkatao. Kung ito na ang huling hininga ng kanyang ina, ito rin ang magiging huling araw ng katahimikan para sa mga Montalban. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang medalyon, isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, ang mga mata ni Enzo ay nakatingin sa kanya, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang lalaking may dalang balitang maaaring mas masahol pa sa kamatayan ng kanyang ina. Felicia, kailangan nating umalis dito ngayon din. Alam na ni Carmela ang tungkol sa medalyon at hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahahanap. Ang buhay ng iyong ina ay hindi hihigit sa halaga ng dumi sa ilalim ng aking sapatos. Felicia, bakit ko sasayangin ang pera ng kumpanya para sa isang taong malapit na ring mabulok? Ang boses ni Ricardo ay kasing talim ng isang labaha. Bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ng dalaga. Sa mga sandaling iyon, si Felicia ay nakaluhod sa malamig na sahig ng opisina ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lukot na papel, ang hospital bill na kailangang bayaran bago ang itinakdang operasyon ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang maruming pisngi, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling matigas dahil sa labis na pagod at gutom. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na anumang sandali ay maaari siyang bumigay. Sir, nakikiusap po ako. Kahit ibawas niyo na lang po sa sahod ko sa susunod na 2 taon, huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang nanay ko. Siya na lang po ang meron ako. Ang boses ni Felicia ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng pait at desperasyon. Tumingin si Ricardo sa kanya ng may halong pandidiri. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa at itinapak ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Felicia na nakapatong sa sahig. Naramdaman ni Felicia ang bigat ng mamahaling sapatos ni Ricardo. Ang bawat ukit sa ilalim nito ay tila dahan-dahang dumudurog sa kanyang mga buto. Hindi siya dumaing, bagkus ay mas lalong humigpit ang kanyang pagkakagatlabi hanggang sa malasahan niya ang alat ng sariling dugo. Look at you, Felicia. Isang hamak na basahan na nagmamakaawa para sa isa pang basahan. Bakit hindi mo gamitin ang galing mo sa paglilinis para punasan ang sapatos ko? Baka sakaling magbago ang isip ko kung makita kong kasing kintab na ng salamin ang duming ito. Inilabas ni Ricardo ang kanyang pitaka at kumuha ng ilang piraso ng 5 piso. Sa halip na iabot, dahan-dahan niya itong binitawan sa hangin. Ang mga pera ay dahan-dahang lumipad, tila mga dahon na nalalaglag sa gitna ng tuyong lupa, hanggang sa ang mga ito ay lumapag sa basang sahig malapit sa paanan ni Felicia. Pulutin mo, Felicia. Pulutin mo gamit ang iyong bibig, gaya ng isang asong naghihintay ng pagkain. Doon mo mapapatunayan kung gaano mo talaga kamahal ang iyong ina. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging isang taon ng pagdurusa para kay Felicia. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang mantsa sa kanyang dangal na pilit niyang pinoprotektahan. Ang imahe ng kanyang inang si Isabel na nahihirapang huminga sa ospital ay muling bumisita sa kanyang isipan. Tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Hanggang kailan ko kailangang maging isang alipin sa sarili kong dugo at laman? Ito ba ang kapalit ng katapatan ng aking lolo? Ang makitang ang kanyang apo ay tinatrato na parang hayop ng mga taong nagnakaw ng lahat sa amin? Ang katanungang ito ay tila isang malakas na sigaw sa loob ng kanyang isipan. Bagamat ang kanyang mga labi ay nananatiling tikom. Dahan-dahang iniangat ni Felicia ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o luha. Ang mga ito ay naging kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng kamatayan.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kamay mula sa ilalim ng sapatos ni Ricardo, isang pagkilos na puno ng marahang kapangyarihan. Tumayo si Felicia ng dahan-dahan, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo, isang tingin na nagpatahimik sa mapanuring tawa ng lalaki. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging kasing talim ng yelo, at ang bawat hininga ni Felicia ay nagdadala ng isang uri ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi ko kailangan ng iyong limos, Ricardo Montalban, dahil ang buhay ng nanay ko ay hinding-hindi mababayaran ng maruming pera na ninakaw niyo sa pamilya ko. Ang boses ni Felicia ay hindi nanginginig. Ito ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa. Pinulot niya ang kanyang hospital bill at tinalikuran si Ricardo. Bawat hakbang niya palayo sa mesa ay tila isang pagyanig na nagpaparamdam sa buong gusali ng kanyang dahan-dahang kapagbangon. Hindi na siya ang Felicia na marunong lang umiyak. Ang bawat patak ng luha na nawala sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matalim na liwanag ng paghihiganti. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Enzo na nakasandal sa pader. Ang mukha nito ay pununo ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi siya tinignan ni Felicia, ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang mahinang bulong ang binitawan ng dalaga na tila isang sumpa sa hangin. Simulan na natin ang wakas, Enzo. Ayoko nang maging biktima. Ngayon, ako naman ang magiging bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang itinatago. Ang katotohanan ay tila isang nakatagong lason na kapag inilantad ay maaaring pumatay sa mga salarin, ngunit maaari ring maging tanging lunas para sa mga sugatang puso. Sa loob ng isang lihim na silid sa dulo ng isang luma at hindi pansining gusali, ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at ang malamig na liwanag mula sa isang lampara ay tumatama sa mga mukha ni na Enzo at Felicia. Ang silid na ito, na malayo sa mapanuring mga mata ng mga Montalban, ay nagsisilbing kuta kung saan ang bawat plano ay dahan-dahang hinahabi. Dito, Felicia, dito nakatago ang lahat ng mga kasalanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang boses ni Enzo ay mahina, ngunit puno ng diin, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na naglalabas ng mga makakapal na folder mula sa isang itim na vault. Inilapag ni Enzo ang mga dokumento sa harap ni Felicia. Ang tunog ng pagtama ng makapal na papel sa ibabaw ng lamesang kahoy ay nagparamdam ng bigat ng bawat ebidensyang nakasulat doon. Tinitigan ni Felicia ang mga numero, ang mga peking pirma, at ang mga transaksyong nagpapakita kung paanong dahan-dahang ninakawan ni Ricardo ang kumpanya ng kanyang lolo sa loob ng maraming taon. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang patak ng dugo mula sa puso ng kumpanyang itinayo ni Luciano Reyes ng may katapatan. Look at this, Felicia. Ang mga pondong ito ay dapat na napunta sa medical fund ng mga empleyado, pero inilipat ni Ricardo sa kanyang personal na account sa ibang bansa. Ito naman ang mga peking kontrata na ginamit nila para dayain ang mga buwis. Hindi lang kumpanya ang ninakawan niya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga taong umaasa rito. Sabi ni Enzo habang itinuturo ang bawat detalye. Naramdaman ni Felicia ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang halo ng pait at matinding determinasyon. Ngunit sa gitna ng galit, naramdaman din niya ang lapit ng presensya ni Enzo. Ang bango ng kanyang pabango, amoy ng malinis na kakahuyan at sariwang hangin ay tila nagbibigay ng kalmado sa kanyang naguguluhan na isipan. Bakit mo ito ginagawa, Enzo? Bakit mo itinataya ang iyong karera at buhay para sa akin? Ang tanong ni Felicia ay puno ng pagtataka habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Dahan-dahang inabot ni Enzo ang kamay ni Felicia na nakapatong sa lamesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumapang sa balat ng dalaga. Isang pagdaiti ng balat
na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito basta pagtulong ng isang abogado. Ito ay isang pangako ng isang lalaking matagal nang naghahanap ng katarungan para sa kanyang sariling konsensya. Dahil ang tatay ko, Felicia, siya ang huling abogadong naging sunod-sunuran kay Carmela. Hanggang sa huling hininga niya, dala niya ang pagsisisi na hindi niya nailigtas ang lolo mo. Ipinangako ko sa sarili ko na itatama ko ang mga pagkakamali ng nakaraan. At dahil hindi ko kayang makitang nasasaktan ka pa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay tila naging isang masayang musika sa pandinig ni Felicia. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang lumiit, sapat na upang maramdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Ang bawat tibok ng puso ni Felicia ay tila sumasabay sa dahan-dahang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader. Ang kilig na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa isang marangyang regalo, kundi sa katotohanang may isang taong handang sumama sa kanya sa gitna ng apoy. Kailangan nating maging handa, Felicia. Ang susunod na board meeting ang magiging entablado ng iyong pagbabalik. Ngunit bago iyon, kailangan nating makuha ang huling piraso ng puzzle, ang digital key na nasa loob ng medalyon ni Don Luciano. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang bulong na naglalayong protektahan ang kanilang munting mundo. Ngunit habang ang dalawa ay abala sa pagbuo ng kanilang plano, sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na sasakyang may madidilim na salamin, isang pares ng mga mata ang matalas na nakamasid. Si Doña Carmela ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling lace na panyo. Nakita niya ang dahan-dahang paglabas ni na Enzo at Felicia mula sa gusali, ang pag-alalay ni Enzo sa siko ng dalaga, at ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa na hindi na lamang basta trabaho ang kahulugan. Ang tunog ng paggasgas ng kanyang mga kuko sa leather na upuan ay nagpakita ng kanyang lumalaking hinala at galit. Masyado nang nagiging malapit ang abogadong iyon sa basahang iyon. Mayroon silang itinatago na hindi ko gusto. Ang boses ni Carmela ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Ricardo was right. Felicia is not just a servant. She is a weed that needs to be pulled out by its roots before it destroys the whole garden. Kinuha ni Carmela ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapanuring ngiti. Ang uri ng ngiting nagbabadya ng isang madilim na plano. Handa na ang lahat. Siguraduhin niyo na bukas, pagdating ng gabi, wala nang Felicia at Enzo na maglalakas loob na humarap sa akin. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan ni Carmela, ang mga anino ng gabi ay tila mas lalong humaba. Dahan-dahang bumabalot sa 2 taong nag-aakalang ligtas na ang kanilang mga plano. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera at kumpanya. Ito ay naging isang madugong laro ng buhay at kamatayan, kung saan ang tiwala ay maaaring maging pinakamalaking kahinaan ng sinuman. Magnanakaw ka, Felicia. Hindi ko akalain na ang pagtulong ko sa iyo sa loob ng 3 taon ay susuklian mo ng ganitong kataksilan at kababuyan. Ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng executive floor. Kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga mamahaling hiyas ay nanginginig habang itinuturo ang dalagang nakatayo sa gitna ng silid. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Felicia ang isang spray bottle ng panlinis at isang basahan. Ang kanyang mga kamay ay amoy Clorox pa. Isang amoy na sumisimbolo sa kanyang araw-araw na pakikibaka para sa marangal na pamumuhay. Ang mantsa ng sabon sa kanyang uniforme ay tila isang mabalasik na kabalintunaan sa marangyang alahas na sinasabing ninakaw niya. Naramdaman ni Felicia ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang kanyang dibdib ay tila hinahati ng isang malamig na palakol ng kawalang katarungan.
Narito ang nawawalang kwintas ng Donya. Nakita ito sa loob ng locker mo, Felicia. Huwag ka nang magkaila. Ang sigaw ng head security habang itinataas ang isang kumikinang na brilyanteng kwintas na kinuha mula sa munting espasyo ni Felicia. Ang tunog ng pagbagsak ng basahan ni Felicia sa sahig ay hindi narinig. Ngunit ang bigat ng sandaling iyon ay tila isang dambuhalang semento na dumagan sa kanyang balikat. Hindi ko po kinuha yan, Doña Carmela. Alam niyo pong kailanman ay hindi ko kinuha ang hindi sa akin. Ang boses ni Felicia ay mahina, ngunit may lalim ng isang sugatang leon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong tinuring niyang tagapagligtas ay siya palang maghuhukay ng kanyang libingan. Tumawa ng mapait si Ricardo na kanina pa nakasandal sa pinto, pinapanood ang bawat eksena nang may mali siya sa mga mata. Guard, tawagan ng pulis. Ipakulong ang basahang iyan. Ipakita natin sa lahat kung anong klaseng tao ang kinukupkop natin. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang sumingit sa pagitan ng mga gwardiya. Si Marites, na ang muka ay namumutla at ang mga mata ay puno ng takot, ay humawak sa braso ni Ricardo. Sir, nakikiusap po ako. Kilala ko si Felicia, hindi niya magagawa iyan. Baka po may nagkamali lang. Baka po may naglagay lang niyan doon. Ang boses ng matandang babae ay puno ng pagsusumamo. Isang tunog ng katapatang bihirang makita sa loob ng gusaling iyon. Tumabi ka, matanda. Gusto mo bang madamay? Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Ricardo kay Marites, dahilan upang ang matanda ay mawalan ng balanse at mapaupo sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Marites sa tiles ay nagpadugo sa puso ni Felicia. Naramdaman ni Felicia ang lamig ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso nang ilabas ng mga pulis ang posas. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila isang hatol na walang kasalanan. Habang kinakaladkad siya palayo, sa harap ng kanyang mga kasamahan, sa trabaho na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga at bulungan. Naramdaman ni Felicia ang isang matinding pagguho sa kanyang kalooban. Ito na ba ang kapalit ng kanyang pananahimik? Ito na ba ang wakas ng kanyang laban bago pa man ito tuluyang magsimula? Ngunit bago pa man sila makarating sa elevator, ang tunog ng mabilis at matitigas na hakbang ng sapatos ay narinig mula sa dulo ng pasilyo. Si Enzo ay dumating. Ang kanyang tuxedo ay bahagyang gulo-gulo dahil sa pagmamadali at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Bitawan niyo siya. Ang boses ni Enzo ay puno ng awtoridad na nagpahinto sa lahat. Lumapit siya kay Doña Carmela at kay Ricardo. May hawak na isang tablet na nagliliwanag sa gitna ng madilim na tensyon. Ano ito, Enzo? Pinoprotektahan mo ang isang magnanakaw? Ang tanong ni Carmela. Pilit na pinapanatili ang kanyang regal na tindig. Hindi magnanakaw ang pinoprotektahan ko, Doña Carmela. Ang pinoprotektahan ko ay ang katotohanan na pilit ninyong binabaluktot. Iniharap ni Enzo ang screen ng tablet sa lahat. Doon, sa isang malinaw na kuha ng CCTV na hindi alam ng lahat na umiiral, nakita ang isa sa mga personal na utusan ni Carmela na dahan-dahang binubuksan ang locker ni Felicia at isinisilid ang kwintas sa loob ng kanyang lumang bag. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Carmela. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Enzo kay Felicia, ang kanyang mga mata ay lumambot at puno ng pangakong hindi niya ito pababayaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi mula sa pulis at siya mismo ang nagtanggal ng bakal sa mga pulso ng dalaga. Ang bawat segundong lumipas ay tila isang pagkabuhay muli para kay Felicia. Habang hinihimas niya ang kanyang mga pulang pulso, tumingin siya kay Carmela nang may isang uri ng tatag na hindi pa nakikita ng matanda. Hindi na siya ang batang umiiyak sa hardin. Siya na ang bagyong dahan-dahang namumuo. Salamat, Enzo. Ang bulong ni Felicia ay sapat na upang marinig ng lalaki
sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa likod ng pasasalamat na yon, isang malaking katanungan ang naiwan sa isipan ng lahat. Kung nagawa ni Carmela na magtanim ng ebidensya para sa isang maliit na kwintas, ano pa kaya ang mga mas malalaking bagay na itinanim at itinago nila sa loob ng 3 dekada? Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa isang alahas. Ito ay tungkol sa isang imperyong nakatayo sa ibabaw ng mga dambuhalang kasinungalingan na unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Ang gabi bago ang pagtutuos ay tila isang mahaba at malamig na kumot na bumabalot sa buong lungsod. Isang katahimikang nagbabadyang mabasag ng isang dambuhalang bagyo. Sa loob ng silid sa ospital, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga medical monitor na nagpapakita ng mahina ngunit matatag na tibok ng puso ni Isabel. Ang hangin ay amoy gamot at pag-asa. Isang kombinasyong tila sumasakal at nagpapagaan sa kalooban ni Felicia ng sabay. Dahan-dahang kinuha ni Felicia ang isang malambot na bimpo at isinawsaw ito sa maligamgam na tubig. Maingat niyang pinunasan ang noo ng kanyang ina. Ang bawat haplos ay puno ng pagmamahal at isang uri ng pamamaalam sa bersyon ng kanyang sarili na laging nakayuko at natatakot. Ang maputlang balat ni Isabel ay tila papel na madaling mapunit, ngunit sa likod ng mga nakapikit na mata nito, alam ni Felicia na naroon pa rin ang lakas na nagtaguyod sa kanya sa loob ng 2 dekada. Nay, bukas ay hindi na tayo magtatago sa dilim. Bukas, ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Hindi na tayo muling luluhod para sa limos ng ibang tao. Ang bulong ni Felicia ay tila isang panata na dinala ng hangin patungo sa bintanang bahagyang nakabukas. Kinuha niya ang medalyon ng kanyang lolo mula sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang mga palad. Sa loob nito, ang digital key ay tila isang munting bituin na naghihintay na magliyab. Bumukas ang pinto ng silid ng walang anumang ingay. Pumasok si Enzo, dala ang isang mahaba at puting garment bag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nang makita niya si Felicia sa tabi ng higaan ni Isabel, ang kanyang mga mata ay agad na lumambot. Inilapag niya ang dalang bag sa isang bakanteng silya at lumapit sa dalaga. Handa na ang lahat, Felicia. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, at ang suporta ng ilang board members na matagal nang naghihintay ng pagbabago. Bukas ang huling yugto ng plano. Ang boses ni Enzo ay matatag. Isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon ni Felicia. Tumingin si Felicia sa garment bag. Binuksan ito ni Enzo at doon ay tumambad ang isang napakagandang white suit. Simple, elegante at puno ng awtoridad. Ito ang magiging baluti ni Felicia sa kanyang pagpasok sa teritoryo ng mga kaaway. Hindi mo kailangang mag-alala. Felicia, I will be right behind you. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan ka muli ng sino man sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Enzo ang mga kamay ni Felicia. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangakong hinding-hindi mapapako. Sa sandaling iyon, ang takot na kanina pa kumakain sa puso ni Felicia ay tila dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang matinding tiwala at kilig na tila isang munting bulaklak na sumisibol sa gitna ng mga guho. Salamat, Enzo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ang sagot ni Felicia habang nakatingin ng malalim sa mga mata ng lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala at sa loob ng ilang segundo, tanging ang kanilang mga hininga ang maririnig sa tahimik na silid. Walang mga salita, ngunit ang bawat tingin ay nagsasabing hindi lamang ito tungkol sa katarungan, kundi tungkol din sa isang pusong nakahanap ng tahanan sa gitna ng digmaan. Biglang uminit ang cellphone na ni Felicia na nakapatong sa side table. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nagkatinginan sina Enzo at Felicia. Nang sagutin ito ng dalaga, isang baritono at malamig na boses ang narinig
mula sa kabilang linya. Huwag kang lilingon, Felicia Reyes. Ngunit tandaan mo, bukas ay hindi lamang ang mga Montalban ang kailangan mong harapin. May mga utang ang iyong lolo na hindi mo alam at ako ang maniningil ng mga iyon. Ang tawag ay biglang naputol. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan at isang bagong misteryong tila isang madilim na ulap na tumabon sa kanilang plano. Sino iyon? Ang tanong ni Enzo nang makita ang pagbabago sa mukha ni Felicia. Hindi ko alam, Enzo, pero tila may isa pang anino na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Ang boses ni Felicia ay nanginginig, ngunit agad din itong naging matigas. Ngunit wala na akong pakialam. Kung kailangang gibain ang buong mundo para makuha ang katarungan ni lolo at nanay, gagawin ko. Lumabas si Felicia sa balkonahe ng ospital. Tinatanaw ang naglalakihang mga ilaw ng lungsod, partikular na ang nagniningning na logo ng Montalban Logistics sa dulo ng skyline. Ang bawat ilaw na nakikita niya ay tila mga mata ng mga taong nangapi sa kanya. Naghihintay na siya ay madapa. Naramdaman niya ang kamay ni Enzo na pumatong sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na hindi siya mag-isa. Ang hangin ng madaling araw ay nagsimulang umihip, malamig at matalim. Tila isang hudyat na, ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ang basahang itinapon ay handa na para maging isang dambuhalang alon na lalamon sa lahat ng mga dambuhalang kasinungalingan. Bukas, ang bawat hakbang ni Felicia sa loob ng boardroom ay magiging isang paghuhukom at ang bawat salitang bibitawan niya ay magiging isang hatol na hinding-hindi na mababago ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang silid ng pulong sa pinakamataas na palapag ng Montalban Logistics ay tila isang katedral ng kapangyarihan at kasakiman. Ang mahaba at makintab na lamesang yari sa mahogany ay sumasalamin sa naglalakihang mga chandelier na nakabitin sa kisame, habang ang bawat upuang leather ay tinitirhan ng mga taong may hawak sa tadhana ng libu-libong manggagawa. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng matapang na kape at ang pait ng mga sikretong pilit itinatago sa likod ng mga mamahaling suit at gown. Sa gitna ng lamesa, si Ricardo Montalban ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuring tagumpay. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa ay nagpapakita ng isang taong naniniwalang wala nang makakapigil sa kanyang ganap na paghahari. Sa tabi niya, si Doña Carmela ay tila isang reynang nakasuot ng itim na puntas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinagmamasdan ang mga board members na isa-isang pumipirma sa mga dokumentong magbibigay sa kanila ng higit pang kontrol. Ladies and gentlemen, ngayong araw ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng ating kumpanya. Ito ay tungkol sa pagpapatatag ng ating legacy. Ang Montalban Logistics ay mananatiling pinakamalakas sa bansa at wala nang anumang hadlang ang makakatayo sa ating daan. Ang boses ni Ricardo ay dinala ng mga speaker sa loob ng silid. Isang tunog na puno ng kapalaluan na tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng kanyang inalipusta. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, si Don Gustavo ay tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na bumasag sa katuwaan ni Ricardo. Ricardo, bago nating ituloy ang botohan, kailangan nating linawin ang isang bagay. Ang diwa ni Luciano Reyes ay nararamdaman ko pa rin sa silid na ito. At hanggat hindi natin natitiyak ang kalagayan ng kanyang tunay na tagapagmana, ang lahat ng ito ay maaaring ituring na iligal sa ilalim ng ating bylaws. Tumawa ng mahina si Ricardo, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Don Gustavo, stop living in the past. Ang apo ni Luciano ay matagal nang naglaho. Baka nga ay isa na siyang pulubi sa kung saan. Bakit tayo maghihintay sa isang taong hindi naman magpapakita? Sa mga sandaling iyon, ang malaking pinto ng boardroom
nayari sa mabigat na kahoy at bakal, ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay hindi narinig, ngunit ang hangin mula sa labas na pumasok sa silid ay tila nagdala ng isang bagong enerhiya. Isang rhythmic na tunog ng mga takong na humahampas sa makintab na tiles ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog na matatag, dahan-dahan at puno ng bawat hakbang ng katarungan. Lahat ng mata ay nabaling sa pintuan. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang napakagandang puting suit na tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng madilim na silid. Ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang reyna at ang kanyang mukha, bagaman pamilyar sa ilan, ay balot ng isang awtoridad na hindi pa nila kailanman nakita. Napatayo si Ricardo, ang kanyang baso ng tubig ay bahagyang nayanig at ang mga patak nito ay bumagsak sa kanyang mamahaling dokumento. Felicia, anong ginagawa mo rito? At bakit ka nakasuot ng ganyan? Guards, bakit hinayaan ninyong makapasok ang basahang ito sa loob ng aking boardroom? Ang sigaw ni Ricardo ay puno ng gulat at pagkapahiya, ngunit hindi huminto si Felicia. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng lamesa, direkta sa tapat ni Ricardo. Sa bawat hakbang niya, ang bawat mata sa loob ng silid ay sumusunod sa kanya. Tila hinihipnotismo ng kanyang presensya. Huminto siya at dahan-dahang inilabas ang medalyon ni Don Luciano mula sa kanyang leeg. Ang jasmine na nakaukit sa ginto ay kuminang sa ilalim ng mga chandelier. Hindi ako narito para maglinis ng iyong dumi, Ricardo. Narito ako para bawiin ang lahat ng duming itinago ninyo sa loob ng 3 dekada. Ang boses ni Felicia ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, kasing talim ng isang espada. Tumayo si Enzo mula sa gilid at dahan-dahang lumakad sa tabi ni Felicia. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Isang pagpapakita ng suporta na nagpatahimik sa lahat. Ladies and gentlemen of the board, let me introduce you to the true owner of Montalban Logistics. She is not a servant. She is Felicia Reyes, the only legitimate granddaughter and heir of our founder, Don Luciano Reyes. At hawak niya ang digital access key sa huling testamento na magpapatunay na ang bawat isa sa inyo ay naging biktima ng isang malaking panloloko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang mukha ni Doña Carmela ay naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Nagsisinungaling kayo. Isa lang siyang katulong. Isa siyang impostor na gustong magnakaw sa atin. Guards, ilabas ang babaeng yan. Ang boses ni Ricardo ay naging paos at gumaralgal. Isang tunog ng isang taong unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang takot. Habang ang bawat board member ay nagsisimulang tumayo at tumingin sa kanya nang may panghuhusga. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang nakabibinging pagsabog, isang sandali, kung saan ang oras ay huminto at ang bawat hininga ay tila nakabitin sa malamig na hangin. Si Ricardo Montalban, na sanay na laging nasa itaas, ay ngayon ay parang isang hari na pinapanood ang kanyang kastilyo na dahan-dahang nagiging abo. Ang kanyang mukha, na kadalasan ay puno-obo ng mapang-aping na ngiti, ay ngayon ay pinipilipit ng isang hindi mapigil na galit at takot. Isa siyang hamak na tagalinis, isang basahan na nangangamoy putik mula sa lansangan. Huwag ninyong pakinggan ang kahibangan ng abogadong ito. Ang sigaw ni Ricardo ay nagdulot ng pagyanig sa mga pader ng silid. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa tindi ng pagpilit. Dinuro niya si Enzo at Felicia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ngunit ang bawat salita ni Ricardo ay hindi naging bala. Ito ay naging mga patak lamang ng tubig laban sa matibay na bato ng katotohanan. Si Felicia ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng estatwa ng kanyang lolo.
na minsan na niyang pinunasan ng luha at pawis. Hindi siya umatras. Ang bawat pangiinsulto na binabato sa kanya ay tila walang epekto sa kanyang kalmadong panlabas, ngunit sa kanyang mga mata, ang apoy ng hustisya ay nagbabaga. Kung ako ay isang basahan, Ricardo, mas mabuti iyon kaysa sa maging isang magnanakaw na nabubuhay sa pawis ng iba. Dahan-dahang naglakad si Felicia palapit sa dulo ng lamesa kung saan nakaupo si Don Gustavo. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 3 taon ng pag-aalipusta at 20 taon ng pagtatago ng kasinungalingan. Inilapag ni Felicia ang medalyon ni Luciano sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling hatol. Binuksan niya ang medalyon at dahan-dahang kinuha ang maliit na memory card sa loob nito. Inabot niya ito kay Enzo. Enzo, ipakita mo sa kanila kung sino ang totoong nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang boses ni Felicia ay mahinahon, ngunit ang diin ng bawat salita ay may kapangyarihang magpatahimik sa buong silid. Inilagay ni Enzo ang memory card sa isang laptop na nakakonekta sa malaking screen sa dulo ng silid. Ang screen ay nagliwanag at doon lumitaw ang huling video ng yumaong Don Luciano. Keanu Reyes. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang silya. Ang mukha ay maputla at ang hininga ay mabigat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, katulad ng mga mata ng babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng boardroom. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin din, ang aking apo, si Felicia Reyes, ay nandyan sa harap ninyo. Ang boses ni Don Luciano, bagaman may kahinaan, ay dinala ng speaker sa bawat sulok ng silid. Naramdaman ni Felicia ang init ng mga luha na nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ang bawat salita ng kanyang lolo ay tila isang mahigpit na yakap na nagpahilom sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ipinaubaya ko ang pamamahala sa mga Montalban na may isang mahigpit na kondisyon. Ang lahat ng kontrol ay automatikong malilipat kay Felicia sa araw na siya ay magpakilala. At kung napatunayan niyang ang mga Montalban ay umabuso sa kanilang kapangyarihan at inalipusta ang mga taong nasa ibaba. Nakita ko ang lahat at inihanda ko ito. Patuloy ng matanda sa video, ang kanyang mga huling salita ay tila isang sumpa laban sa mga traidor. Doña Carmela, na kanina pa nakaupo ng tuwid, ay biglang napasandal sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumaos-dos mula sa lamesa patungo sa kanyang kandungan. Ang reyna ng panlilinlang ay nawalan ng korona. Ricardo ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen. Ito ay peke. Isang masamang biro. Hindi ko ibibigay ang kumpanyang ito sa isang katulong. Bigla siyang sumugod patungo kay Felicia. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila sasampalin ang dalaga. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Ricardo, isang mabilis na pagharang ang ginawa ni Enzo. Mahigpit na hinawakan ni Enzo ang pulso ni Ricardo. Ang lakas ng lalaki ay sapat upang pigilan ang anumang atake. Huwag na huwag mong susubukan, Ricardo. Tapos na ang oras ng pagmamalupit mo. Ang boses ni Enzo ay malamig at puno ng pananakot. Binitawan niya ang pulso ni Ricardo dahilan upang mapaatras ang CEO at muntik nang mawalan ng balanse. Tumingin si Felicia sa mga board members na ngayon ay nakatayo na at ang iba ay nakatingin sa kanya ng may labis na paggalang. Ito ang araw ng inyong paghuhukom at ang araw ng aking pagbabalik. Ang tunay na tagapagmana ng Reyes ay hindi na magiging alipin sa sarili niyang kaharian. Ang hangin sa silid ay tila nagbago ng direksyon at ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang tumunog ang alarma ng gusali. Sa labas ng malaking pinto ng boardroom, ang mga anino ng mga nakaunipormeng pulis ay nagsimulang makita sa frosted glass
handa na upang isilbi ang warrant of arrest para kay Ricardo at Carmela Montalban. Ang bawat kasinungalingan ay tila isang utang na may dambuhalang interes. Darating ang araw na ang paniningil ay magiging kasing bagsik ng isang dilubyo. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay naging kasing bigat ng semento habang pinapanood ng lahat ang pagdating ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig mula sa pasilyo ay tila isang rhythmic na hudyat ng nalalapit na katapusan para sa mga Montalban. Tumingin si Felicia kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Inilabas ni Enzo ang mga huling dokumento, ang mga ebidensya ng malawakang technical malversation at ang sadyang pagmamanipula sa gamot ni Don Luciano. Ang bawat pahina na inilalapag sa lamesa ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ni Ricardo. "You think you've won, Felicia?" Ang boses ni Ricardo ay naging paos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Kahit makuha mo ang kumpanyang ito, sisiguraduhin kong wala kang matatamasang kapayapaan. Isang malaking pagkakamali na kinalaban mo ako." Lumapit si Felicia. Ang bawat hakbang niya ay puno ng marahang awtoridad. "Hindi ang galit mo ang tumalo sa iyo, Ricardo. Ang sarili mong kasakiman ang humukay ng libingan mo. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat taong inalipusta nyo, sila ang nagtulak sa inyo pababa." Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang mga nakaunipormeng pulis. Ang malamig na kinang ng mga posas ay tumama sa liwanag ng chandelier, isang matalim na paalala ng katarungang matagal na ipinagkait. Lumapit ang isang opisyal kay Ricardo at binasa ang kanyang mga karapatan. Naramdaman ni Felicia ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala ng kanyang inang si Isabel, na nakahiga sa ospital, at ng kanyang lolo na hindi man lang niya nayakap sa huling pagkakataon. Ang tagumpay na ito ay may lasa ng pait at luha. Dito naman sa kabilang dulo, si Doña Carmela ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay, ngunit pilit pa rin niyang isinusuot ang maskara ng pagiging matatag. "Felicia, anak, isipin mo ang dangal ng pamilya. Pag-usapan natin ito ng pribado. Matanda na ako, hindi ko makakayanan ng kahihiyang ito." Ang boses ni Carmela ay naging malambing, isang huling pagtatangka na gamitin ang gaslighting na matagal na niyang naging sandata. Tumingin si Felicia sa babaeng nagpalayas sa kanyang ina sa gitna ng ulan. "Doña Carmela, ang dangal ay hindi itinatago sa likod ng mga pader ng mansyon. Ang dangal ay kinukuha sa pamamagitan ng katapatan at tungkol sa inyong edad. Sana ay naisip niyo rin yan noong hinayaan niyong magdusa ang lolo ko sa sakit habang pinapalitan niyo ang kanyang mga gamot." Nang ilagay ng pulis ang malamig na metal sa mga pulso ni Carmela, ang matanda ay tila biglang nanghina. Ang tunog ng paglak ng posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang matalim na tunog na tila bumasag sa huling piraso ng kanyang kayabangan. Wala na ang Donya ng Montalban. Ang tanging natira ay isang babaeng balot ng sarili niyang mga kasalanan. Habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom, dumaan sila sa lobby kung saan nakatayo ang lahat ng mga empleyado, mga gwardiya, mga janitor, at mga clerk na madalas saktan at hiyain ni Ricardo. Nakatayo sa unahan si Marites, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang labi ay nakangiti. Ang bawat empleyado ay tumabi upang bigyang daan ang mga pulis, ngunit ang bawat tingin nila ay tila isang mabigat na paghatol sa mga taong nagmalupit sa kanila. Nakita ni Ricardo ang mga taong tinawag niyang basahan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging maliit. Ang kanyang yaman ay hindi siya nailigtas. Ang kanyang pangalan ay hindi siya naprotektahan. Siya ay hila-hila palayo, habang ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas
ay sumasayaw sa mga dingding ng lobby, nagbibigay ng huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Naiwan si Felicia sa gitna ng malawak na lobby. Sa tapat ng estatwa ni Don Luciano, lumapit si Enzo at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako na ang bagyo ay tapos na at ang panahon ng paghilom ay nagsisimula na. Felicia, tapos na ang lahat. Malaya ka na. Ang bulong ni Enzo ay tila isang musika sa pandinig ng dalaga. Tumingin si Felicia sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng putik at Clorox, ngayon ay malinis at may hawak na tadhana ng libu-libong tao. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling may katanungan. Ngayong wala na ang mga kaaway, sapat na ba ang katarungang ito para punan ang pangungulila sa kanyang puso? O ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang sa paghahanap ng kapatawarang hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili? Dahan-dahan silang naglakad ni Enzo patungo sa pinto, habang ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga matatangkad na gusali. Nagdadala ng bagong pag-asa sa isang pusong matagal na nagtiis sa dilim. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang ibang uri ng init. Isang haplos na hindi na nagpapapaspas ng kaba, kundi isang dampi ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa bawat sulok ng gusaling ito. Habang naglalakad si Felicia sa mga pasilyo ng Montalban Logistics, ang bawat hakbang niya ay wala ng bigat ng takot. Hindi na siya nakayuko upang maghanap ng dumi sa sahig. Sa halip, ang kanyang paningin ay diretso sa hinaharap, sa mga matang sumasalubong sa kanya na puno ng bagong silang na pag-asa. Ang dating malamig at nakakalunod na awtoridad ni Ricardo ay pinalitan ng isang atmosfera na tila bagong bungkal na lupa na handang tamnan ng kabutihan. Sa kanyang unang utos, bilang bagong tagapangalaga ng kumpanya, hindi ang mga stock market o ang mga malalaking kontrata ang kanyang inuna. Sa halip, ang bawat janitor, bawat gwardiya, at bawat clerk ay tinawag niya para sa isang simpleng pagtitipon sa gitna ng lobby. Ate Marites, hindi na kayo kailangang matakot na mabasag ang anumang plorera. Ang boses ni Felicia ay malambot, ngunit may taginting ng katatagan. Lumapit siya sa matandang kaibigan at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito. Simula ngayong araw, gusto kong ikaw ang mamahala sa maintenance department. Bibigyan natin ng tamang kagamitan, tamang sahod, at higit sa lahat, tamang respeto ang bawat manggagawa rito. Naramdaman ni Felicia ang init ng mga luha ni Marites na pumatak sa kanyang palad. Ito ay mga luhang hindi nadala ng pait, kundi ng isang pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa. Ang bawat empleyado ay dahan-dahang lumapit, hindi para yumukod sa takot, kundi para magpaabot ng isang mahigpit na kamay na nagpapatunay na ang pader sa pagitan ng mayaman at mahirap ay nagsimula ng gumuho. Pagdating ng hapon, dinalaw ni Felicia ang kanyang ina sa bagong pasilidad ng ospital. Ang silid ay maliwanag, amoy, sariwang lavender, at ang bawat gamit ay moderno. Si Isabel ay nakaupo sa tabi ng bintana. Pinapanood ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Ang bawat paghinga niya ay hindi na isang pakikibaka. Ito ay tila isang payapang awit ng isang pusong nakahanap na ng kapahingahan. Nay, we are home. Hindi na tayo muling magtatago. Ang bulong ni Felicia habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Naramdaman niya ang marahang haplos ni Isabel sa kanyang buhok. Isang damdamin na tila nagbura sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa loob ng 3 taon. Sa dulo ng araw habang ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila, tumayo si Felicia sa malawak na terrace ng kumpanya. Sa tabi niya ay si Enzo, ang kanyang tuxedo ay nakasabit na lamang sa kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalagang matagal na niyang hinahangaan.
You did it, Felicia. Don Luciano would be so proud of you. Ang boses ni Enzo ay puno ng isang uri ng paghanga na tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahang lumingon si Felicia sa kanya. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, ang mukha ni Enzo ay tila isang obra maestra ng katapatan at pag-ibig. Inabot ni Enzo ang kamay ni Felicia, ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagsalikop, isang pagdaiti ng balat na nagpadama kay Felicia ng isang kakaibang kilig na tila libo-libong munting bituin ang sumasabog sa kanyang dibdib. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Enzo. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ako ay isang hamak na basahan lamang sa paningin ng iba. Ang sagot ni Felicia, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang himig ng pag-ibig. Tumingin si Enzo sa kanya ng malalim. Ang kanyang hininga ay malapit na sa mukha ng dalaga. Hindi ka kailanman naging basahan sa akin, Felicia. You were always a diamond hidden under the dust. At ngayon na nahanap na kita, hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila naging isang banal na sandali. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay isa-isang nagbubukas, ang bawat kislap ay tila isang saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng dumi at hirap at ngayon ay handa nang mamukadkad sa gitna ng tagumpay. Dahan-dahang isinandal ni Felicia ang kanyang ulo sa balikat ni Enzo. Ninanamnamang amoy ng kakahuyan at pag-asa na dala ng lalaki. Ngunit sa likod ng lahat ng katahimikang ito, habang pinapanood nila ang dahan-dahang pag-akyat ng buwan, isang pakiramdam ng panibagong hamon ang dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Felicia. Ang kumpanya ay maayos na. Ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas. Ngunit handa na ba siyang harapin ang responsibilidad na kaakibat ng kanyang bagong pangalan? At sino nga ba ang misteryosong tumawag sa kanya noong gabi bago ang pagtutuos? Ang anino ng nakaraan ay tila hindi pa tuluyang naglalaho. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling magparamdam sa gitna ng kanilang bagong simulang puno ng liwanag. Ang panahon ay tila isang mahusay na manghahabi. Dahan-dahang pinagdurugtong ang mga punit-punit na bahagi ng ating buhay upang makabuo ng isang obra maestra ng katatagan at pag-asa. Lumipas ang ilang taon at ang gusali ng Montalban Logistics na ngayon ay ibinalik na sa orihinal nitong pangalan na Reyes Heritage Holdings ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman, kundi isang kanlungan ng katarungan at dignidad para sa bawat manggagawa. Sa gitna ng malawak na lobby, ang estatwa ni Don Luciano Reyes ay nananatiling nagniningning. Ngunit ngayon, hindi na ito nililinis ng may luha at pait. Ang bawat ukit sa marmol ay tila nakangiti sa liwanag ng umaga, habang ang mga empleyadong dumadaan ay bumabati ng may tunay na respeto sa isa't isa. Ang hangin ay amoy sariwang sampagwita at bagong timplang kape, isang amoy na nagpaparamdam ng ginhawa at tahanan. Si Isabel, ang ina ni Felicia, ay hindi na lamang isang pasyente sa likod ng mga puting kurtina. Siya na ngayon ang tumatayong tagapangulo ng Isabel Reyes Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng medikal na tulong para sa mga pamilya ng mga manggagawang kontraktwal. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at ang bawat tawa niya ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng dusa ng nakaraan. Sa kabilang dako, ang balita mula sa kabilang panig ng rehas ay tila isang malamig na paalala ng karma. Si Ricardo at Carmela ay nananatiling nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Nang minsan ay may nagtanong kay Felicia kung balak ba niyang dinalaw ang mga ito. Isang banayad na ngiti lamang ang kanyang isinagot. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang pagpunta sa kanila, kundi ang pagpili na wag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang tunay na kalayaan ay ang kawalan ng puot sa tuwing maaalala ang kanilang mga pangalan. Isang hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ginto at rosas, naglalakad sina Felicia at Enzo sa dalampasigan ng isang pribadong resort na pag-aari ng pamilya.
Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay agad na binubura ng marahang pag-alon ng dagat. Tila sinasabing ang bawat sakit ng nakaraan ay tuluyan na ring hinugasan ng panahon. Enzo, minsan ay naiisip ko, kung hindi ba ako naging janitress sa sarili nating kumpanya, matututunan ko kaya ang tunay na halaga ng pagkatao? Ang tanong ni Felicia habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Huminto si Enzo sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Felicia, ang dumi na kumapit sa iyong mga kamay noon ang nagpatibay sa iyong puso ngayon. Ang bawat paghihirap mo ay naging hagdan para marating mo ang kinalalagyan mo. At ang pinakamahalaga, iyon ang dahilan kung bakit kita nahanap. Dahan-dahang kinuha ni Enzo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong jasmine, kasing pino, at kasing ganda ng babaeng nasa harap niya. Walang lumuhod, walang malakas na sigaw, kundi isang tapat na pagtingin na higit pa sa anumang salita. Ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Isang mahabang yakap ang namagitan sa kanila, habang ang hangin ay nagdadala ng bango ng alat at pag-ibig. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sumasabay sa ritmo ng kalikasan. Sa sandaling iyon, alam ni Felicia na ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang basahan patungo sa pagiging reyna ay hindi tungkol sa korona, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling iyong inaakyat, kundi sa dami ng taong iyong inaalalayan habang ikaw ay paakyat. Ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti, at ang bawat sugat ay may nakatagong hilom, basta't marunong tayong magtiis at maniwala sa liwanag ng katotohanan. Huling sulyap ang ibinigay ni Felicia sa malawak na karagatan. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang isang babaeng marunong magmahal dahil siya ay nasaktan, marunong magbigay dahil siya ay nawalan, at marunong magpatawad dahil siya ay nakalaya na.